I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Nako mga best, meron tayong updates video. Nako po, di ba kahapon nag-file ng impeachment itong si Congressman Sindanya at saka si dating Senator Laila de Lima. 16 complainant ito guys kasama po ng mga religious leaders. Nako po, pati yung mga tukhang na biktima, mga kababayan. Nako, di ba? Mayroon tayong video diyan, no? Very short lang, i-updates lang po natin. Dahil dito, mga kababayan, nako, ito na naman, no? May pangalawang magpa-file ng impeachment laban sa kanya, mga kababayan. Ano na po ang mangyayari kay Sara Duterte, mga kababayan? Ano ba? Ito ba talagang kinakarma na Kasi bakit naman kasi hindi niya hinarap yung issue laban sa kanya? Sana man lang sinabi yung katotohanan, no? So dahil dito, pakita ko sa inyo, ang daming mga tao talaga na gusto siyang ma-impeach, mga kababayan. Sa totoo lang, gusto siyang panagutin. Naku, alam nyo, pag nagkataon, for the first time sa history ng Pilipinas, ang isang vice presidente ma-impeach at matanggal sa pwesto. Alam nyo guys, kung ako si Sara, mag-resign na lang ako. Kasi kung hindi siya mag-resign, hindi na siya makakatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Pag na-impeach siya, wala na. Mas maganda mag-resign siya. Much better. Kasi baka may pag-asa pa siyang makatakbo sa matataas na posisyon sa darating na panahon. Pero ang tanong, mananalo pa kaya siya? Sa kabila ng mga issue laban sa kanya, di ba? Sasabihin na lang natin yung katiwalian sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayan. Tapos ngayon, humihingi siya ng budget niya sa OBP, 2.37 billion. Biro nyo yun. Kaso lang, mga kababayan, ang House, tinanggalan talaga siya ng budget, no? Ang matitira na lang sa kanya 733 million. So, ganun din po ang Senado. Tinanggalan siya. Kung ano po yung na pagkasundo ng House of Representatives na ibinigay sa kanya ng budget, yun din pong ibibigay sa kanya ng Senado. Oh my goodness! Nag-react nga dyan actually si Senator Amy, no? Parang nagalit siya. Parang ganun ang nangyari. Pero wala kayong magagawa kasi siguro yung mga itong mga senador na ito na talagang bumoto na talagang tapyasan ng kanyang budget, na found out itong issue niya. May katiwalian sa paggastos ng pera, pundo niya. Kaya bakit mo naman bibigyan ng ganun kahalaga kung hindi naman siya marunong maghawak ng pera? Kung ito'y winalda sa walang katuturan, hindi mo na dapat bibigyan ng ganun kahalaga, 'di ba? Unless kung maganda naman ang mga pera, kung maganda naman ang paghawak niya ng pera at napupunta sa magagandang proyekto or saan man, di ba? Hindi mag-aatubili yung House at saka yung Senate na magbigay ng ganyang budget. Automatic kaagad yan. Kaso lang may nakita silang katiwalian, ayun. Talagang 733 million lang. Ganun din yung kay dating Leni Robredo, di ba? So dahil dito guys, ito yung mga magpa-file ng another complaint for impeachments laban dito kay Sara Duterte. Ito, basahin ko Sabi po ng People's Tonight, no? Ito ang kinuperma ni Tingog Party List, Representative Jude Asidri sa ginarap na press conference ngayong Martes, December 3 sa Kamara. I-upload ko nga yan, no? Para mapanood nyo ng buo. Kasama si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman. Ayon sa mapagkatiwalaang source mula sa Kamara, ihahain ng second impeachment complaint sa Miyerkules, December 4. Tomorrow po yan. Sinabi rin ni Asidri na dapat hindi mabahala ang mga mamamayan sa mga kaganapan sa politika dahil matatagan niya ang lagay ng ekonomiya ng bansa, kaya hindi ito mabubulabog sa bangayan sa pagitan ng kampo ng pamilya Marcos at pamilya Duterte. Ang tanong ko lang kasi lagi, hindi naman sila inaway ng pamilya Marcos, guys. Tahimik si PBBM. Itong mga Duterte na ito nang aaway at nanggugulo.
Ayan, tuloy. Sumigla na ang stock market ngayon. Ayun, totoo po yan. Ayon kay Asidre, hindi naman dinitalye ni Asidre na ang nilalaman ng impeachment complaint na ihahain ng Makabayan Bloc sa pangunguna ni Acted Church Representative Franz Castro Agay. Ayan, abangan po natin bukas yan. Ayan kahapon Akbayan, bukas Makabayan. Nako, talaga naman. Nako. Ano na naman guys ang ano na naman kaya ang depensa ng mga DDS second impeachment complaint versus BP Sara, kasado na. Kasado na guys. Inihag ni Tigong Party List Representative Jude Asidre na kasado na ang ikalawang impeachment complaint na inihain ng Makabayan Bloc ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Agoy, paktay tayo day. At hindi lang yan mga kababayan, may pangatlo pa. Ito. Ayan mga kababayan, ito, pangatlo na to. Ako, patong-patong, tinambakan ng kaso ito si Sara Duterte mga kababayan. Hala kayo. Ito pa. Ayan. NUPL, pinaplansa na, impeachment complaint versus Sara Duterte. Oh my goodness. Ano na ang nangyari guys Ano na? Mga DDS, paano yan? Ang sinusuportahan nyo. Tagilid na. Makikita. Talaga ito guys Pag ito, nagkataon, talagang makukulong ito si Sara Duterte mga kababayan Kaya sabi ko, kung ako sa kanya mag-resign na lang sa pagka-BP. Baka may chance pa siya na tatakbo sa next election. Kasi kung hintay niya to na itong impeachment na ito, pag na-impeach siya, nako, wala na. Hindi na siya talaga makakatakbo mga kababayan. Kahit sabihin mo mag-resign siya, tatakbo pa siya uli. Ang tanong, ibubuto pa kaya siya ng sambayan ng Pilipino? Siyempre hindi na. 'Di ba? Yan. Ito sabi ni Sir Benji Contra. Ito guys, basahin po natin, another one for Sara Duterte curfew is coming soon. Panibagong impeachment complaint ang kakaharapin ni Vice President Sara Duterte dahil inihanda na rin umano ng National Union of People's Lawyer. Oh my goodness. NUPL ang kanilang reklamo. Ibinahagi ito ni NUPL Chairperson Edre Olalia sa panayam ng daily program ng On Point ni Pinky Webb sa Billionario News Channel. Oh my goodness. Ito courtesy po ng Sir Benji Contreras guys Ayan tapos ito pa si Attorney Gadon, nag-file din siya for disbarment kay Sara Duterte. What the heck? Ayan na po ang sinasabi natin guys. Ayan guys ang ano nangyayari. Pero ito pa, itong impeachment, ang sabi ni Roque, yung impeachment na yan final ng mga Makabayan Bloc at Akbayan, yung Akbayan kahapon at bukas naman yung Makabayan Bloc, ayan ay pakana doon ni Pangulong Marcos Jr. May basbas daw. Sus Marius. Ano naman ang pakialam ni Pangulong Marcos Jr., 'di ba? Ang sa kanya lang naman, suggestion naman yun or opinion niya lang hanggat maaari, wag na lang ma-impeach kasi matrabaho nga yan Total naman may magsasampa ng kaso itong pamahalaan laban kay Sara Duterte, ang NBI, 'di ba? Siyempre, ang Pangulo wala siyang magagawa kung talagang pinupursige ng ibang congressman or mga ibang tao na mag-file ng kaso laban kay Sara for impeachment. Walang magawa si Pangulong Marcos Jr. Kasi ito nga kasi yung House, separate 'di ba yan? Separate powers yan mga kababayan. Kaya ang Pangulo wala naman siyang sinabing pigilan ang impeachment. Ayan po ay suggest niya lamang. It doesn't mean na pinigilan, no. Ang ibig sabihin nun guys, kung maaari lamang, no? Hanggat maaari. Pero wala siyang magagawa kung may magpa-file talaga ng impeachment laban kay Sara. Yan, nangyari na nga, 'di ba? So, out na si Pangulong Marcos Jr. doon. Wala na siyang pake, no? Ito si Roque, talagang mahilig magbintang Yumaman lang ito dahil lang sa pugo So dahil dyan guys So dahil dyan, sinasabi
nila na daw galing sa Malacanang, may basbas ang Pangulo. Ito po yung sinabi ng Malacanang. Basahin po natin mga kababayan para naman be fair, no, sa Malacanang na naman talagang wala silang paki, wala sang kinalaman. Yan po ay desisyon ng mga ibang tao o ibang congressman na magsampa ng complaint, impeachment for Sara Duterte, nga, no. So dahil dito basahin natin, ha. So yan guys, statement from the office of the executive secretary. Ang sabi, basahin po natin. Statement from the office of the executive secretary. The impeachment complaint filed in the House of Representatives by several private citizens in clearly that the complainant's independent initiative and its endorsement it is the prerogative of any members of the House of Representatives. The office of the President has nothing to do with it. Oh, see, mga kababayan, the President's earlier statement on the matter in an unambiguous. Ayan. Ang hirap na magbasa, Ayan, Lucas P. Bersamin. Ayan, Executive Secretary. So, ibig sabihin, guys, wala nang magagawa ang Malacanang kasi sabi nga natin, di ba? Hindi kayang pigilan ng Pangulong Marcos Jr. yan. Kahit sabihin mo, opinion niya or suggestion niya na hanggat maaari, wag na lang kasi matrabaho nga, mapipinding mga trabaho ng mga congressman, mga senador. Kasi, naku guys, matagal na proseso yan. Ang tagal talaga yan. Matrabaho talaga yan, as in. Kaso lang, walang magawa ang Pangulo. So, ibig sabihin, yung mga private citizen na nag-file ng case, hindi na kayang pigilan ng Pangulo po yan. No? Kaya, tuloy-tuloy pa rin ang impeachment. Kay Sara Duterte. Hindi natin alam guys kung ano po ang magiging statement ni Speaker Martin. Kung yan po ay aarangkada na, hindi natin alam. So, malalaman natin pagdating ng panahon. O, di ba mga beswa? O, ayan ang sinasabi natin Ito kasi si Sara, napaka, ito guys, ito, mataas ang ere. Ika nga. Ngayon, another news mga kababayan, di ba, ito lalong malalagay talaga sa hindi maganda si Sara Duterte. O, ito pa. Itong si Mary Grace Piatos, mga kababayan, ay wala palang record ito sa PSA. Ito, basahin ko sa inyo, So, yan guys, sabi ng People's Tonight, kinumpirma ng Philippine Statistics Authority, which is ang PSA, mula sa Civil Registrar System, CRS, database ng walang record dead, certificate of live birth, certificate of marriage, certificate of death, sa pangalang Mary Grace Piatos. Agay. Naalala ko yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Sabi niya ginagamit yung mga pangalan ng Sitcheria. Hindi kayo naloka. Obvious naman, mga kababayan. Yan po ay gawa-gawa lang. Bogus po yung pangalan na yun. Sa totoo lang. Kaya nga, lalong madidiin si Sara Duterte. Giniit ng opisyal mula sa Office of the Vice President o VP noong November 25 na ang apelyidong Piatos ay tunay na umiiral sa Davao City. Ito ay nagbibigay ng panibagong pag-asa sa paghahanap sa mahiwagang individual na si Mary Grace Piatos. Yan po ang sinabi ni yung isang staff niya, si Acosta, na sinabi niya mayroon daw Piatos doon sa Davao. Siyempre, ang House of Representative, ang House Committee, ay hahanapin nila at hahanapin yan. Sus, Mario Joseph guys. So, ayun, walang Mary Grace Piatos na naka-registered. Wala. Live birth, wala. Certificate of marriage, wala. Sino ba nga si Mary Grace Piatos? Di ba siya? Alam nyo na. Nag-uudyok ito. Kay Batangas 2nd District Representative Jerbel Jinky Britrix Lestro na tanungin si Gina Acosta, special disbursing official ng OBP, kung personal niyang kilala si Mary Grace Piatos ang umanay lumagda sa isang acknowledgement receipt para sa confidential funds na isinumiti ng OBP. Di ba? Biro mo, wala pa gaanong sa halos na sa kaligitnaan na ng pag-interpellate ni Congressman Luistro kay Acosta. Nanginginig siya, mga kababayan. Kaya ayun, hindi niya nakaya. Siguro may tinatago talaga.
Eh kung wala kang tinatago, maayos ang pagsasalita mo. Yun nanginginig. Kaya tuloy, na hospital. May tinatago talaga O yan, tuloy. Si Mary Grace Piatos ay inuulat na nakumpirma sa ilang acknowledgements receipt na isinumbiti ng Office of the Vice President bilang paliwanag sa paggamit ng confidential funds noong 2022. Agay. Ayan see? Yan nga ang sinasabi natin mga kababayan. Ayan. Walang Mary Grace Piatos na nakita. Ayan mismo. Result. Negative record of birth in the PSA CHR's database. Wala. As in, wala. Ayan name of the subject. Mary Grace Piatos. Result. Ayan type of document COLB. Result of the verification. Negative. Record of birth in the PSA CHR's database. Agay. Negative record of marriage in the PSA CRS database. Negative records of death in the PSA CRS database. Agay. Wala. Nga. Ibig sabihin, gawa-gawa lang talaga yan, guys. Hindi po totoo yan. Gawa-gawa nila yan. See? Yan yung tanong ni Congressman Yes ma'am, sa Davao po mayroong Mary Grace Piatos. Yan ang sinabi ni Madam Acosta nung yung tinanong siya ni Congressman Luistro. Ayan natuklasan ng PSA na walang record ng kapanganakan. Si Mary Grace Piatos ang umanay tumanggap ng confidential funds mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Kaya ayaw nila magsalita kasi alam nila yung ginagawa nila na mayroong katiwalian na nangyayari 'di ba? Ayan, kompleto 'yan. See? Ayan nga ang sinasabi natin, guys. Mahirap mahirap idepensa ang kasinungalingan ng isang tao. Mahirap ka talaga. Mahirapan ka magdepensa sa sarili mo pag nagsisinungaling ka. Anong kapalagayan niyo, mga kababayan? Dahil ito si BP Sara talaga hindi talaga siya marunong maingat. Kumbaga sa mga kinikilos niya, sa mga style niya, nag-hysterical, nagpa-panic mode, para sabihin hinaharas siya, 'di ba, ginigipit siya. Wala naman ang gigipit sa kanya. Tapos tinira ito sa speaker, si FL, si Pangulong Marcos Jr. Anong kinalaman nila diyan sa issue niya? 'Di ba? Tapos binantaan pa. Sus. Yan, kasi inaaway mo sila. Kung hindi ka sana, kung maganda sana ang pakikitungo mo, kung wala kasi yung mga maisugrali-rally na yan, pinangunahan mo yan Ikaw ang unang nagsalita sa social media, ang kumakalaban sa confidential fund, ang kalaban ng bayan, sabi mo, nung tinanggalan ka ng confi nung 2022. At ito ang resulta. Kagagawa niya yan Siya ang una. Tapos ibibintang niya sa iba na hinaras daw sila. Walang klaseng gobyerno. Napupunta sa 24 kilong bigas na pangako kuno, hindi nang pangako, pangarap lang. Tapos napunta sa mga gusto niya daw matuloy yung Mindanao Railways. Sus! Nag-back out ang China, Hindi na tinuloy. Walang project dyan sa Mindanao Railways. Kung gagawin man yan, itutuloy, credit kay Pangulong Marcos Jr., hindi sa papa mo, dahil yan ay blueprint ng papa niya. Sa totoo lang. Hiniram lang ng papa mo So, dahil dito, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Walang Mary Grace Piatos. Wala as in. Kaya dito, madidiin lalo si Sara Duterte. Ito pa, ang bagong post ng News 5. Ito, matindi to. Ito pa, mga kababayan. Ayan. Talaga naman, Gumastos ang Office of the Vice President, OVP, ng 375 million confidential expenses noong 2023 base sa report ng Commission on Audit.
Ang COA na nagsasabi niyan guys, sa courtesy ng News 5. Oh, mahaba yan. I-short po lang natin. O ito. Ayan ang sinasabi natin. Oh. OBP gumastos ng 375 million confidential fund noong 2023. Sabi ng COA. 2023 yan guys ha. O ano ngayon mga beswa? Ano po ang kapalagayan nyo? Ang tanong, nasaan ba yung malaking pera na yan? Wala naman big project si BP Sara na nakikita natin. Grabe din pala ito guys, gumastos ano. May pa-envelope pa sa DepEd Yun ang problema. Nako, talaga naman ito. Pera ng bayan po yan. Hindi nyo pera po yan. Sana ginastos nyo ng tama para naman masaya ang mamamayang Pilipino. Yan ang sinasabi natin. Pag ikaw ang isang opisyal at mayroon kang ambisyon na tatakbo sa pinakamataas na posisyon, dapat inalagaan mo yung kredibilidad ng pagkatao mo at ang posisyon mo. 'Di ba? Dapat magaling ka mamuno, para makita ng taong bayan maganda ang performance mo. Siyempre, pag tumakbo ka sa pagkapangulo, ibuboto ka nila kasi maganda yung yung performance mo na naging BP ka, naging Deputy Secretary ka. Doon kasi binabase yan maganda ang performance mo, maganda yung pag-uugali mo, magaganda yung pakikito mo sa kapwa, lahat-lahat, 'di ba? Kasi yung pag-uugali, reflection yan sa pagkatao mo na totoo na mabait ka, masipag ka, mabuti kang pinuno. Doon na lahat yan So dahil dito mga kababayan, lalong madidiin si Sara Duterte dito pag hindi niya pa ito sinagot ng maayos at hindi niya tawag dito, hindi siya nagsumito ng tamang resibo. Kasi yung mga resibo na yan, tulad na yung ni Piatos, sino pa? Di ba? Wala naman record yan sa PSA. Ang tanong, saan? Sino? 'Di ba? Saan napunta ang pera? Saan yun nilagay? Well, guys, sa aking kapalagayan it's my own thinking lamang. Either ito'y nilagay sa bank ATM nila or talagang sinecure nila para sa kanila or pinaghati-hatian nila. Yan ay kaisipan ko lamang, no? Kasi wala naman tayong nakikitang big project na pinagawa ni Sara. Wala naman sa malaking achievement sa dalawang posisyon na hinawakan niya. 'Di ba, mga kababayan? Tapos pinapalabas wala daw misus ang paggamit sa pundo niya. 'Di ba? Ang hilig mo mag-divert ng issue, no? Mali mo nga. Yung mali mo, pinasa mo pa sa iba na pinipilit mo na tama ka. Bakit naghihiring ang house kung wala kang maling ginagawa, 'di ba? Feeling niya malinis siya, tama siya, pero hindi niya nakikita yung sarili niya no? Hindi mo alam ito kung ito po ay hindi mo alam ito kung hindi mo alam Sara kung abogado ito hindi for sure alam niya naman siguro ang paano ang paghawak ng budget ng isang ahensya, 'di ba? Ay nako. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Ano po ang kapalagayan niyo dito? Kayo na pong balang humusga. See you again on my next upload video, okay? Patong-patong ang kaso na sinasampa sa kanya, plus pa yung MBI. Nako, patay tayo dito guys See you again guys on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.